Scorpio, I'm back! Nabisi lang sa kabuhayan kapirahan. I'm back, I'm back, I'm back. This is Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga alakdang Scorpio? Kamusta? Ano mga pinagagagawa sa buhay? This is Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Okay? Let's see kung anong energy ng ating mga Scorpio. Energy ng ating mga Scorpio. 2026 energy, please. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Collective energy, please. Collective energy, please. Alright, reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren, ang nag-iisa at wala ng iba, ay Kai Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Wag na wag magpapaskam. Okay, so, Scorpio. Partnership, love, meron kang isang tao na it's either gusto mong makasundo or you're working on a connection with this person. Same old cycle. For most of you, ito ay mga nagbabalik na energy or hindi na bago, okay? Na parang nandito na tong tao na to for quite some time. Maraming iniisip ang ating mga Scorpio, kabuhayan, kaperahan. Ano ba talaga yung mga dapat unahin? Okay, meron kang mga goals this 2025 na parang nagkaroon ng delays at sabi mo kung ano yung mga nawalang ipon, opportunities, ibabalik mo. Ngayon mo i-manifest na 2026. Hard work, okay. I feel, no, the masculine in this connection, marami siyang inaayos tungkol sa kabuhayan kapirahan. I feel the feminine in this connection too. The feminine also is like observing, no, the masculine if tinutupad na niya yung mga pangako niya, yung stable relationship, yung mga pangako na hindi na gagawin to at gagawin na yan. Marami kang kailangan gawing decision making here. Yan tayo eh. Kaya lagi ko kayong pinagbibilinan, kung walang schedule, wag tawag ng tawag, okay? Madalas nangyayari to during scheduled tarot readings na puputol, na i-interrupt. Kumbaga, kawawa naman yung nakaschedule ha. Huwag pong tawag ng tawag kapag walang schedule. Message me first, sasagot ako as soon as I can. Alright? May mga decision making here and you feel na parang kung ano yung mga options na meron ka right now, hindi ganun ka long term, hindi ganun ka strong for you to feel na ito na talaga yung solution para makuha mo yung malaking blessing na gusto mo. Hindi mo rin maramdaman na ito na yung malaking solution para na or na maayos na yung relationship. Hindi mo pa rin masyadong nakikita na ito na talaga yung taong gusto mo. Hindi mo pa rin nakikita na ito na talaga yung career na talaga magbibigay sa'yo ng financial stability. Marami ka pa rin iniisip, mga plano, plan A, plan B. Okay? Temperance energy, you're trying to find the patience na magkaroon ng bunga ang iyong lahat ng pagod. Pero sabi mo, wala namang choice. Talagang gustong-gusto mo tong pangarap na to at ilalaban mo ang victory na yan. Okay, kahit victory liner pa yan. Maraming gastos and I feel, no, manage your finances. Ang nakikita ko dito for most of you, kayo naman ang may kagagawa ng kaka-add to cart na yan. Kaya walang masyadong naipon. Alright? May confrontation dito. Okay. If meron kang pinaghihinalaan na third energy sa relationship, no? Okay, for some of you na may pinaghihinalaang third energy, I feel magkakaroon ng paghaharap. Ano ba talaga ang meron between you and my masculine? Pinangakuan ka ba niya? Kailan kayo nagsimula? May overlap ba tayo? Pareho ba tayong binigyan ng pangako? Pareho tayong pinagsinungalingan. Okay? I feel if this is like work, merong mga kailangang i-clarify tungkol sa trabaho, kung ano man, no, na para matanggal lang yung energy of mga dudahan, chismis pagdating sa work. Because someone feels na hindi ka mapagkakatiwalaan sa work. So, mas mabuti na talaga na magkaroon ng honest communication para galing sa bibig mo yung truth, yung facts, yung mga data, yung mga kailangang malaman. Alrighty? May malaking blessing here na parating sa'yo na ikakatuwa mo. Mag-ingat kung walang planong magkaanak, mag-ingat lahat na. Itapal mo para hindi matuloy yan kung wala kang plano.
Okay, meron dito mga conflict, pag-aaway because of the masculines like hindi magandang habit pagdating sa pag-handle ng relationship. Pero wala naman akong nakikitang hiwalay-hiwalay here. Okay? For mental clarity, stronger connection with your intuition, and spiritual connection, the purple crystal, amethyst. Okay? Meron din tayo para to protect your energy, the evil eye bracelet. Okie dokes. So, ayan na nga ba ang sinasabi ko. May nakikita ako ditong dalawang feminine energy na maaaring magharap. Hindi ito bagong energy. Official feminine, okay? Official feminine meaning ikaw yung pinangakuan, ikaw yung asawa, ikaw yung girlfriend, ikaw pinakilala sa pamilya. Okay. I feel, no, nagkaroon ka ng holding back pagdating sa love na to because ramdam mo that the masculine has divided attention at meron siyang interest sa ibang babae, sa ibang energies, okay? For some of you, this is like a same-sex connection na nagkakaroon ng dudahan, committed ba to, okay? Recent past, nagkakaroon ka ng parang nakakapagod ipaglaban ang relasyon na to. Lagi ka na lang mandirigma pagdating sa pag-ibig. Okay lang ipaglaban yung kabuhayan, kaperahan. Alam mo naman talaga na parang pagdating sa pera, it's a matter of like, may hinahabol na goal, na parang pagdating sa work, may competition, para ma-promote, para ma-increase, di ba? Kailangan may improve. But pagdating sa pag-ibig, napapagod ka na parang pati ba naman sa pag-ibig, kailangan mo mag-compete. And it feels like, umikot na to ng napakaraming cycle at sabi mong, you want a healthy, loving relationship. Sabi ng feminine sa connection na to, gusto naman niyang maging princess. Kaway-kaway ang mga princess. Ano ba? Dumating ba? Ogre? Ano ba? Okay, pinagpe-pray ng ating feminine. Sabi niya sana naman kung sino yung pinaghihinalaan niyang third energy dito, wala na. Okay, but the official feminine, the official partner, no, in this connection is trying to find out kung talagang may mga nai-involve pa na ibang energies, third party, or nag-uusap pa ba itong ang third party na to at ang iyong person. Okay. So, sabi ng masculine, love naman niya si official feminine. Wala naman daw magbabago sa love niya. Kaya lang sabi ng masculine, bakit ba gusto pa siyang pagbaguhin ni feminine? Bakit hindi na lang siya tanggapin? Okay? At marami na rin na-hurt din yung masculine sa feminine na parang, bakit daw ang dami-dami mo pang kailangan baguhin sa masculine? Okay? Gets ko to. Again, the battle of, the debate of the chicken and the egg. Bakit kailangan baguhin? Na-hurt mo ko. Bakit ka na-hurt? Hindi naman yan big deal. May mga bagay na kaya kailangan talaga ng alignment sa relationship. May mga bagay na big deal, masakit para sa'yo, but for the other person, liit na bagay, arte lang yan. Kaya dapat pagdating sa pag-ibig and long-term connection, pareho kayo ng definition. Ano ba yung relationship? Ano ba yung responsibilities? Ano ba yung mga hindi dapat gawin? Ano ba yung nakakasakit? Because meron ako mga nabasahan na mga masculine, no, na mga lalaki na sa tarot, sabihin nila wala naman yun hindi naman siya dapat magalit kasi wala naman yun. So tatanungin ko, anong wala naman yun? It's either nagbayad lang siya or one night stand. Kasi wala naman. Ang commitment naman daw niya nasa official feminine. Ang ina-explain ko sa mga ganitong klaseng masculine na hindi pa naman ready to commit ay masakit pa rin yun. It's also a betrayal kahit kaya mong iligo, ihilod at igargle yung dinate mo at nagkaroon ka ng passionate connection kung sino man yan. Okay? So, kailangan clear yan, beginning pa lang ng relationship para hindi na pagtatalunan in the middle of the relationship. Okay. So, sabi ng masculine, marami siyang plano for the feminine this time daw. Parang, ano ba talaga yung kaya niyang i-bring to the table? Ano ba daw yung kaya niyang i-offer for the feminine to feel secured? Para daw maramdaman ng feminine na committed siya at kay feminine lang daw siya committed. Again, eto na naman tayo. Oo, committed ka masculine. Masculine, if you're listening to this, committed ka kay feminine, but the feminine is also deserving of your loyalty, yung parang ikaw lang, siya lang yung love mo at wala nang kahati pang iba. Okay? Meron daw kasing sabihin natin na toxic habits, addiction, pagdating sa connection.
Tuloy natin. Connection, bawal na pag-ibig, bisyo, I don't know, sugal, alak, anything bawal, anything in excess. Okay? So sabi ng masculine, sa'yo naman daw siya umuuwi, sa'yo siya nag-iintrega ng sahod, ikaw naman daw ang papakasalan, pinakasalan, ikaw ang official girlfriend, ikaw ang kilala ng pamilya. Ano pa ba daw hinahanap mo? Ang sabi ni feminine, tanggalin mo ang toxic habits mo, tanggalin mo ang third party, tanggalin mo ang bisyo. But the masculine, sabi niya, that's too much. Sa'yo na nga ako nag-commit, gusto mo tanggalin ko pa yung bisyo. Okay, mag-usap kayo ha. Okay, kanya-kanyang sitwasyon. So, there is an energy here, sabi ng feminine sa connection na to, gusto naman niyang mag-build. Gusto niya yung maayos na relasyon, maayos na pag-ibig. Yung may long term, yung masaya, yung stable, yung payapa, yung kalma ang kanyang nervous system. Hindi yung tuwing lalabas si masculine, natatakot siya na baka may kinikita na naman, o iinom na naman, hanggang lasing na lasing, uuwi, whatever. Okay? Kasi sabi ni feminine sa connection na to, committed naman siya na ayusin to basta maramdaman lang niya that the masculine is also doing his part. Okay? So, until the end of April, maaaring meron kang intayin na good news, good outcome para sa'yo, but maaari mong i-doubt mangyayari pa kaya to? Meron ka rin mga doubts if meron pa bang ipinagsisinungaling sa'yo ang masculine na to. Totoo na ba siya? Nagsisinungaling ba siya? The answer is, hindi ko pa nakikita na maaaring ganun kadaling gawin ng masculine na to ang pagbabago sa kanyang sarili. Yung personal growth, maaari pa rin siyang, sabihin natin, magkamali at gawin pa rin yung mga dating na pag-aawayan, na pagtatampuhan. Do lagi namang may sorry, offer of love, tama na, bati na tayo. Pero hindi naman syempre enough ang apology lang na maaaring magdala na naman ng away. Okie-dokie. So pagdating sa relationship, it's really challenging, no? Because kaya naman tayo kailangan magkaroon ng pag-uusap, confrontation, para hindi na maulit ang mga bagay na pinagtatalunan. Ngayon, kung nag-aaway lang kayo, just for the sake of nag-aaway kayo, trip nyo lang mag-aaway, tas wala namang nagbabago, saan ba talaga papunta ang relasyon na to? The answer is, it's either tiisin at tanggapin nyo na ganyan na kayo, na nag-aaway kayo lagi, or something has to change. You grow, magkaroon ng personal growth, development, at ayusin, tanggalin ang mga bagay na nakakasira sa relasyon. Okay? Ang hirap kasing bigyan ng outcome to kasi parang may free will kayong dalawa na maging reactive, na maggantihan, na to trigger each other, you know. So hopefully, yung next reading natin ay mas maganda. Okay? Silipin natin ang money. Whatever the Scorpios are manifesting this 2026, ma-achieve ba? Career and financial for the Scorpios. Career and financial for the Scorpios this 2026. Ma-achieve ba? Makukuha ba ang financial goals? Yes or no, please. Career and financial for the Scorpios. Career and financial goals for the Scorpios. Career and financial goals for the Scorpios. Let's see. Okay. The feminine in this connection would be more focused on kabuhayan, kaperahan. I feel the masculine would focus on the finances also. Maraming kailangang ayusin about spending habits. It could be masyadong naging magastos, treat yourself, mga bagay na hindi naman kailangan, bili ng bili, 12 sapatos, bibili na naman ng bago, 15 bag na, maayos pa naman, bumibili, maya-maya, may check out, may deliver ko, ano-ano man. Okay? Pinipilit kong hatakin ang energy ng kaperahan, but meron na naman lumabas na dalawang feminine here. There is a feminine here na parang may energy of pick me. I'll prove to you na ako yung worthy of the masculine's love. But there is also the feminine here na parang masculine, kung nalilito ka at may option ka, magfo-focus ako sa kaperahan, kabuhayan at personal growth ko. I'm praying na nandito ka sa option B, na pinipili mo ang sarili mo, na pinipili mo ang personal growth mo, kabuhayan, kaperahan. Because this feminine, may pagkasabihin natin, this is like the pick me girl. She's very
eager and desperate to be chosen by the masculine na kahit ano gagawin niya. Napakaraming issue pagdating sa pag-ibig na to. Meron pang isang ine-entertain ang masculine na to na this one is parang nagkakaintindihan sila na magkikita lang sila pag pwede. But I feel these two feminines ay may pangakong pag-ibig but the other one is kumakalas na. Sabi niya, pagod na siya, focus na lang siya sa kanyang sarili. If, no, feminine, if you continue in this connection, for most of you, hindi ito para sa lahat. For most of you, maaari kang magkaroon ng mga self-doubt, kaya talagang mas makakabuti na mag-focus ka na lang muna sa sarili mo. Eventually, you'll emotionally detach, walk away, pag-uusapan nyo na lang kung may mga responsibilidad, kung may mga bata, kung may mga bayarin, but really, to have high hopes na magbabago pa to anytime soon, I feel you already manage your expectations na mukhang matagal pa talaga ang pagbabago ng masculine na to. Scorpio, I feel you would be manifesting na magkaroon ng victory sa situation na to, especially kung mayroong kasal na involved, pipilitin yung ayusin to. Maaari ding maapektuhan yung mga bata, kung may mga anak sa sitwasyon na to, maaaring mag-usap na lang kayo para na lang sa mga bata. Okay? Magulo, masalimuot, okay? Pagdating sa personal goals, okay, I feel the feminine in this connection. Okay, I feel, no, and I'm praying na sana piliin mo ang sarili mo, feminine, okay? Habang nagkakaroon ng confusion ang masculine, kung ano ba talaga at sino ba talaga, saan ba talaga niya gustong mag-commit, okay? Focus on your finances, focus on your personal growth, goals, and yun muna, okay? Para whether the masculine would grow up in the next year, 2 or 5 years, it doesn't matter. Kung hindi man siya sumabay sa personal growth mo, malaga ikaw, you are in a better situation ng buhay mo in the next year, 2, 5, 10, 20, 50 years of your life. Alrighty? So, ang Scorpio energy talaga ay full of like transformation, full of like mga challenges and learning, okay? And hopefully Scorpio, makagawa ka ng tamang desisyon para sa'yo, kung may mga anak na involved, at para sa future mo, alrighty? And that will be the Scorpio reading for the year 2026. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Scorpio!